Question ng isang kongresista ang persepsyon ng mga dayuhan sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nagpasalamat naman ito sa mga Japanese citizens na sumusuporta sa dating Pangulo. Si Guy Saito ng SMNI Japan sa report. Exclusive. Naniniwala ang isang kongresista na mahihirapang makalusot sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Habang sa Kamara, malaki raw ang posibilidad na maaprubahan ito. Sa mga kapwa nating Pilipino. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, sinabi nito na posible makuha ang 106 na boto sa Kamara para sa impeachment ni VP Sara. Pero ayon sa kanya, ibang usapan na ito sa Senado. Ibang ball game na yung pag sa Senado. Kasi you need to convict the Vice President with 16 votes. Ewan ko, medyo mahirap. Mahirap nilang makuha siguro yung numero na yon. Kinonde na rin ng mambabatas ang pagtalakay sa impeachment sa gitna ng krisis sa langis sa Pilipinas, dulot ng gyera sa Middle East. Yung kawalan ng malasakit ng mga leaders natin sa mahihirap, nararamdaman ko yun. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa natin, sa masang Pilipino. Hindi rin naiwasan ni Congressman Marcoleta na maikumpara ang pamamahala sa krisis ng kasalukuyang administrasyon at ng nakaraang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Sa niya, naging maayos ang COVID-19 response noon. Kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFWs na naabutan ng pandemya sa ibang bansa. Sabi ni PRRD noon, kung kailangan yung mag-hijack ng mga aeroplano, pero na lang yung exaggeration. Pero nakikita mo yung niya, yung damdamin niya para sa mga Pilipino. Kahit humijack kayo ng mga aeroplano dyan, basta makakuha nyo yung mga kababayan natin. Ngayon, airways po natin sarado, ganyan. Samantala, kinwestiyon ni Marcoleta ang pananaw ng international community kay FPRRD. Ayon sa kanya, mali ang persepsyon na mass murderer ang dating Pangulo dahil sa war on drugs. Kasama si Congressman Marcoleta sa pulong ng kanyang ama na si Senator Rodante Marcoleta at Japanese UN Human Rights Advocate na si Shunichi Fujiki. Nauna nang nagsalita si Fujiki sa UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland upang ipanawagan sa ICC ang pagpapalaya kay FPRD. Nakakatawa dahil yung iba, banyaga na yung nakakapansin, observer na yun nakikita niya may mali. Tapos yung ibang mga kalahi natin, siya pang tumutulig sa ating Pangulo na minahal ng napakaraming milyon-milyong mga Pilipino. Dagdag pa ni Marcoleta, ang suporta ng mga OFW ay malinaw na indikasyon kung paano tinitignan ng maraming Pilipino ang dating Pangulo. At sana napansin ng mga international media, paano itong taong ito na kung paano tinagurian nilang mass murderer ng kalaban, minamahal ng milyon-milyong Pilipino. That's the irony of it all Paano masasabi yun? Paano conflicting naman? Binabrand nila na napakasamang tao, samantalang minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng iba't ibang lahi. Nagbigay rin ng mensahe ang kongresista sa mga Pilipino sa Japan. Sa mga kapwa nating Pilipino nandito, laban lang. Alam ko masisipag kayo. Nakasama ko ang mga higit kumulang 100 mga OFWs na nandun kagabi. Manatili kayong matatag at kumustahin nyo yung mga kamag-anak dyan sa Pilipinas dahil medyo mahirap na ang pagdadala ng buhay dun sa ating bansa. Kaya gawin natin lahat para mag-survive tayo. Lalo na sa ngayong administrasyon na hindi ko alam kung hinahanap ba nila ang makakabuti sa ating bansa o para sa kanilang sarili lamang. So maging matatag lang po tayo. Naniniwala naman si Congressman Marcoleta na malaki ang ambag ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo upang malaman ang mga panukalang batas na dapat aksyonan ng Kamara. Aktibo naman ang Filipino community dito sa Japan sa mga diskurso kaugnay ng mga kaganapan sa Pilipinas. Mula rito sa Tokyo, ako si Guy Saito nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal. SMNI News.